Ang episode na ito ay rated V kaya kailangan ng mahigpit na patnubay at gabay ng magulang sa pagbubukas ng kwento. Bumabalik ang pamilyar na tinig na muling inaanyayahan tayong sumama sa mapanganib na mundo ng Batang Quiapo kung saan ang bawat lihim ay may kapalit na dugo at ang bawat ngiti ay maaaring nagtatago ng pagtataksil. At ngayong gabi isang tanong ang bumabalot sa lahat: sino ang makakatuklas sa tunay na kulay ni Rocky Boy, ang lalaking nagkukubli sa anino? At sa kabila ng mga nangyari ay hindi pa rin tumitigil sa balak na tapusin si Tanggol. Bagamat hindi nagtagumpay si Rocky Boy na patayin si Tanggol sa unang pagtatangka, hindi rin ganap ang tagumpay ng panig ng kabutihan dahil sa isang iglap na inakala ng lahat na katapusan na ni Rocky Boy. Matapos siyang mahulog mula sa ikalawang palapag, nagkamali sila sa kabila ng sugat at sakit na gawa pa rin niyang tumakas, at bawat hakbang palayo ay puno ng galit at determinasyong babalik siya upang tapusin ang kanyang nasimulan. Samantala sa pagdating ni Ramon, biglang bumigat ang hangin dahil nadatnan niya si Tanggol na nakahandusay sa malamig na sahig balot ng dugo, halos hindi na humihinga at puno ng sugat. Lumuhod si Ramon sa tabi niya, nanginginig ang kamay habang hinahanap ang pulso at umaasang may natitira pang buhay. Sa sandaling iyon malinaw ang galit at pangamba ni Ramon dahil iba ang sakit kapag si Tanggol ang nakahandusay, at dito niya napagtanto na ang pagtakas ni Rocky Boy ay hindi katapusan kundi simula ng mas malupit na digmaan. Inutusan ni Ramon ang mga tauhan niya na ilipat si Tanggol sa mas ligtas na silid sa hideout, ngunit kasabay nito isang malaking duda ang pumasok sa isip niya: paano nakapasok ang kalaban sa pinakatagong lugar nila kung ang hideout ay simbolo ng tiwala? Sino ang nagkanulo? At sa gitna ng lahat biglang dumating si Rocky Boy na may huwad na pag-aalala at nagkunwaring walang alam, pero mabilis siyang sinita ni Ramon at halos itinutok pa ang baril dahil ramdam niyang may mali kahit ibinaba ni Ramon ang baril dahil kulang pa ang ebidensya. na natili ang hinala sa kanyang dibdib. Dito gumawa ng bagong plano si Rocky Boy. Nag-alok siya na ang magluluto ng pagkain para kay Tanggol at nagkunwaring malasakit ang dahilan, pero sa kusina tahimik niyang inilabas ang muriatic acid at inihalo sa pagkain, at naniwala siyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya para tuluyang patahimikin ang bida. Pagkatapos ay dinala niya ang pagkain kay Tanggol na wala pa ring kamalay-malay at sigurado siyang magtatagumpay siya. Ngunit bago mangyari ang lahat biglang nagsalita si Ramon at malamig na inutusan si Rocky Boy na tikman muna ang pagkain para masigurong ligtas. Doon siya kinabahan at nagtangkang umatras, pero hinawakan siya at pinilit tikman ang niluto. Ilang saglit lamang at agad niyang isinuka ang kinain. Malinaw na patunay na may lason nga ang pagkain, at dito tuluyang nabunyag ang pagtataksil ni Rocky Boy. Agad siyang iginapos habang unti-unti namang nagkakamalay si Tanggol, at sa pagbukas ng kanyang mga mata sinabi niya na ang umatake sa kanya ay nakamaskara at anak ni Divina. At sa mismong sandaling iyon dumating si Divina, luhaan at nanginginig ang boses habang sinisigaw na bitawan ang kanyang anak. Dito na kumpirmang isa lamang si Bernard at Rocky Boy, isang lihim na matagal nilang hindi nakita. Pero hindi pa doon nagtatapos dahil biglang sumiklab ang matinding bakbakan matapos matunton ng mga gerero ang hideout, at wala nang takas nagbanggaan ang mga gerero ang angka ng Montenegro at ang mga Mondragon, at bawat putok-suntok at sigaw ay sumasalamin sa galit, paghihiganti at desperasyon ng bawat panig. Sa gitna ng apoy at dugo, si Tanggol ang sentro ng lahat, at ang tanong ngayon, paano niya haharapin ang pagtataksil at sino ang mananatiling nakatayo sa dulo ng madugong labanang ito? At yan ang aabangan natin.